At sa pagkataong ito, mga minamahal, tayo na po'y dumako sa pinakamalagang bahagi sa ating panambahan, mga minamahal, ang pakikinig sa salita ng ating mahal na Panginoon. Pagbigay galang, mga minamahal, tayo pong lahat ay tumayo, manindog tantanan, mga minamahal, ating ibigay ang buong pagkataon sa ating beloved ordained preacher, Joshua Galarosa. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you, beloved co-preacher, Brother Junard. Hallelujah. Tayo po'y manalangin, mga minamahal. Hallelujah. Napagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat ng manalo sa pangalan ng Jesus. Maraming salamat po sa paglangis mo sa bawat hiyog tunay panambahan sa gabing ito, sa mga mapuring awitin, malapay noon, ng bahagi ng mga patotoo, malapay noon, nagbibigay ng kalakasan ng Diyos, aming paglilingkod sa iyo, lalong-lalo ang pagkilos mo sa aming kalagitnaan ng Diyos. Maraming salamat. At this point, through the leading prayer of our Honorable Evangelist, Pastor Willis Almeida, your in-time prophet of God, o Diyos, paintulutan muli, yung bang lingkod, na yung salita ito, yung aking may payag na may pag-ibig at kasama yung kapangyarihan, patid mo malapin sa ganak, wala akong magagawa, malapay noon, alas yung mga hadlang sa aming kalagitnaan, demons of destruction, opposing spirit, out of the powers of darkness, I command you, out by person, I bind you, in the name of Jesus. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. Tayo po ay patuloy, mga hinmal. First and foremost, the highest praise, glory, and honor, thanksgiving, and worship, our loving God, our great God, that is Jesus, the King of kings, Lord of lords, the Alpha and Omega, and the Creator of the universe. Ating papalapakan ang ating pinakamalapay na Jesus. And I give the full honor and respect to the man of God, our beloved, honorable evangelist, Pastor Willis Almeida, the end-time prophet of our loving God, and to his beloved children, children-in-laws, grandchildren, great-grandchildren, and will always treasure the blessed memories and teachings of our beloved, honorable Assistant Pastor Lynn Almeida, beloved Mother, and a pleasant evening to everyone, sa lahat ng ating mga webcast viewers, sa ating beloved ordained preacher, sa aking mga manggagawa, at welcome mo sa ating mga beloved visitors dito po sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Everybody say, praise the Lord! Purihin pong ating pinakamalapay ng Diyos, mga inmal. Tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos sa isang araw naman na buong isang araw na pag-ingat po sa atin, mga minamahal. Amen? Hanggang sa mga oras na ito, tayo po ay patuloy na kinakahabagan ng ating pinakamalapay na si Kristo. Ating palapakan ng ating pinakamalapay noon. Ating pong buksan ang ating madalang sulatan, mga inmal. From the book of 2 Peter chapter 3, verse 18. Ikalawang Pedro, Kapitulo 3, versikulo 18. 2 Peter chapter 3, verse 18. But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. Dito po sa aklat ng ikalawang sulat ni Pedro, Kapitulo 3, ang talatay 18. Datapwat magsilago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sumakanya nawa ang kalwalatian ngayon at magpakailanman siya nawa. Amen. Praise the Lord. At maraming salamat sa ating pinakamalapay na Jesus sa pagbabasa ng kanyang banal na salita. At mga minamahal, ating pong pamagatan ng ating pag-aralan sa gabi ito. Itong tinatawag na spiritual growth, mga minamahal. Spiritual na paglago. Amen? So, kailangan minamahal sa ating paglilingkod sa malapanginoon na dapat lalago po yung ating spiritual. Amen? Hallelujah. Dahil natural, mga minamahal, pag lalago yung spiritual mo, lalago yung ating kaalaman sa spiritual na bagay, mga minamahal, at magagawa natin ang kalooban ng Diyos. At natural, pag tayo ay lalago, tayo po ay
magbubunga, mga minamahal. Ating mo palapakan ang ating pinakamalapay ng Diyos. So, anong dapat gawin, mga minamahal? Para tayo po ay lumago, mga minamahal. Dito po sa 1 Peter chapter 2, verse 1 hanggang sa 2, mga minamahal. 1 Peter chapter 2 verses 1 and 2. Wherefore, laying aside all malice and all guile and hypocrisies and envies and all evil speakings, as newborn babes desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby. Amen. Dito po sa unang sulat ni Pedro, Kapitulo 2, ang talatay 1 hanggang 2. Kaya't sa paghihiwalay ng lahat na kasamaan at lahat ng pagdaraya at pagpapaimbabaw at mga pananaghili at lahat ng panglalait, gaya ng mga sanggol na bagong panganak ay nasain ninyo ang gatas na walang daya na ukol sa Espiritu, upang sa pamamagitan nito'y magsilagaw kayo sa ikaliligtas. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapay ng Diyos. Amen. Wherefore, laying aside all malice and all guile and hypocrisies and envies and all evil speaking, as newborn babes desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby. Amen. Sabi ng Banal na Kasulatan, may naman na ating pong pakanasain ang gatas na walang daya o ukol sa Espiritu, upang sa pamagitan nito'y magsilago kayo sa ikaliligtas. Amen. Ano po yun, mga minamahal? Gatas na walang daya. Sabi ng Banal na Kasulatan, gaya ng mga sanggol na bagong panganak, ay nasain ninyo ang gatas na walang daya na ukol sa Espiritu, upang sa pamagitan nito'y magsilago kayo sa ikaliligtas. Amen? Ibig sabihin, mga minamahal, hallelujah, kailangan natin, mga minamahal, ang patuloy na pakikinig ng salita ng Diyos. Dahil ito yung pagkain ng ating mga kaluluwa, mga minamahal. Amen? Makikita po natin yung sinabi ng Banal na Kasulatan na pakanasain natin, mga minamahal. Itong gatas na walang daya. Amen. Yung bagong panganak, mga minamahal, makikita po natin yung batang panganak, mga minamahal, ang ipinapainom sa kanya, mga minamahal, ay yung gatas, dahil ito ay masustansya. Amen. Hallelujah. Ganon din, mga minamahal, sa ating paglilingkod sa ating pinakamalapay noon. Yung sinasabi ng Banal na Kasulatan, mga minamahal, na pakanasain natin, minamahal, ang gatas na walang daya ukol sa Espiritu, upang sa pamagitan nito'y magsilago kayo sa ikaliligtas. Itong paglilingkod natin sa malapay noon, ang pakikinig ng salita ng Diyos, mga minamahal, ito yung pakanasain natin, mga minamahal. Huwag natin baliwalain, mga minamahal. Amen. Ang dahilan, tumatagal na sa paglilingkod sa malapay noon, mga minamahal, dahil ayaw makinig ng salita ng Diyos, kung kaya hindi nagbubunga ang kanilang espiritual. Amen. Nandyan pa rin ang pagiging pasaway. Mga minamahal, hindi nagbubunga, hindi lumalago ang espiritual. Tumatagal na sana sa paglilingkod sa malapay noon. Amen. Umaabot na ng taon sa paglilingkod sa malapay noon. Pero tingnan mo ang bunga ng kanyang paglilingkod, ang kanyang buhay espiritual. Wala pa rin pagbabago. Amen. Hallelujah. Ibig sabihin, hindi lumalago. Bakit, mga minamahal? Kulang sa pakikinig ng salita ng Diyos, mga minamahal. Ito yung kailangan natin, mga minamahal. Amen. Kumbaga, sa isang magsasaka, mga minamahal,
pag siya ay nagtanim, mga minamahal, ng isang puno, para ito'y lumalago o lalago, talagang inaalagaan ng mabuti, mga minamahal. At para mamunga ng marami, maganda yung kanyang pagtubo, ito ay nilalagyan pa ng mga abuno, mga minamahal. Amen. Para gumanda yung kanyang paglaki at para ito ay mamunga ng marami. Amen. Amen? Dahil pag nakita mo yung itinanim mo, mga minamahal, na ito ay namumunga. Amen. Maganda yung kanyang pagtubo. Natural. Ikaw na nagtanim, mga minamahal, matutuwa ka. Amen. Pero, pag meron kang tinanim, mga minamahal, na ito'y hindi nagbubunga, ay natural. Puputulin mo yan. Papatayin mo dahil walang silbi. Amen. Pasikip lang sa lupa. Amen. Pasikip lang. Walang silbi. Natural, mga minamahal. Hallelujah. Aalisin mo yan, mga minamahal. Amen. Pero ang isang puno na, hallelujah, pag ito'y itinanim mo, mga minamahal, at habang tumatagal, mga minamahal, ito ay tumutubo at gumaganda yung kanyang paglaki hanggang sa ito ay mamunga ng marami, mga minamahal. Natural, ikaw na nagtanim, hallelujah, ikaw na nagsakripisyo, matutuwa ka. At dahil ikaw ay tuwang-tuwa, lalo mong aalagaan, lalo mong lilinisin, mga minamahal, hallelujah, yung mga bagay, hallelujah, mga humahadlang sa kanyang pagtubo, aalisin mo yan para walang bagiging sagabal sa kanyang pagtubo at ito ay mamumunga ng marami. Tuwang-tuwa ka. Amen. Ganon din sa ating paglilingkod sa mga Panginoon. Pag tayo ay, hallelujah, namumunga ng marami, tayo ay lumalago sa paglilingkod sa mga Panginoon. Natural, ang ating Ama sa langit, tuwang-tuwa sa iyo. Pag matutuwa ang ating Ama sa langit, ang ating pinakamahal Panginoong Sus, ikaw rin ay matutuwa. Hallelujah, palapakan natin ang ating pinakamahal Panginoon. Hallelujah. Dahil ang malapit ay nabibless, natutuwa, nagagalak sa iyong ginagawa. Na ikaw sa paglilingkod mo sa Panginoon, habang ikaw ay tumatagal sa paglilingkod sa Panginoon, umaabot ng buwan, taon, hallelujah, bumibilang na, lalong-lalo na, ng taon sa paglilingkod mo sa Panginoon. Natural, ang Panginoon natutuwa. At pag natuwa ang ating pinakamahal Panginoon, ikaw rin magiging maligaya sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Baliwala sa iyo yung mga pagsubok, mga minamahal. Bakit? Hallelujah. Nandyan ang mahal na Panginoon. Iingatan ka ng ating mabait na Diyos, ang ating pinakamahal na Panginoon sa Kristo. Amen? Everybody say, praise the Lord. Kahit sa ating mga magulang. Amen. Lalong-lalo sa amin, mga minamahal. Pag ang aming mga anak hindi sumusunod, natural, mapuprobok ka. Ano nangyari sa iyo? Amen? Saan yung bersikulo na napapakinggan mo? Paano mo ginagawa yung paglilingkod sa mga Panginoon? Natural, bilang mga magulang, gusto natin, mga minamahal, kung paano tayo nagsumikap sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, hallelujah, para matuwa ang mahal na Panginoon at upang tayo ay pagpalain ng ating pinakamahal na Panginoon. Ganun din tayo, yung ating mga anak, inaaralan natin, mga minamahal, hallelujah, pag lumilihis ang landas, mga minamahal, itinutuwid natin, mga minamahal. Amen. Pag hindi namumunga, hindi tumutubo yung spiritual, natural, nalulungkot po tayo. Lalong-lalo na ang ating Ama sa langit, ang ating pinakamalapay na sa Kristo. At pag hindi namunga, ano ang gagawin, mga minamahal? Ang sabi ng Matthew chapter 3 verse 10, mga minamahal. Book of Matthew. From the book of Matthew chapter 3 verse 10. And now also the axe is laid unto the root of the trees.
Therefore every tree which bringeth not forth good fruit is hewn down and cast into the fire. Amen. Ayon sa Ebanghelyo kay Mateo, Kapitulo 3, ang talatay 10. At ngayon pa'y nakalagay na ang balakol sa ugat ng mga punong kahoy. Ang bawat punong kahoy nga na hindi nagbubungang mabuti ay pinuputol at inahagis sa apoy. Amen. Yun ang nakakatakot, mga minamahal. Amen? Pag ito'y hindi namumunga, sabi ng banal na kasulatan. Ngayon pa'y nakalagay na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy. Ibig sabihin, may nakahanda na palakol. Para ano? Ang bawat punong kahoy na hindi nagbubungang mabuti ay pinuputol at inihahagis sa apoy. Ay bakit? Walang silbi. Hindi mapapakinabangan. Ang mahal na Panginoon mismo ang puputol. Ang mahal na Panginoon mismo ang magtatanggal. Kaya makikita mo, habang tayo na sumusunod sa kalooban ng mahal na Panginoon, nagsusumikap na gawin ang kalooban ng ating pinakamahal na Panginoon, mga minamahal, ganun na lamang ang ating kagalakan. Bakit? Natutuwa ang ating Ama sa langit. Everybody say, praise the Lord. Pero, yung iba, habang tumatagal, mga minamahal, nandyan yung kalungkutan, hindi masatisfied, walang satisfaction. Bakit? Mga minamahal, kulang yung kanilang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Ibig sabihin, hallelujah, hindi sila namumunga sa mga espiritual na bagay. So dahil hindi namumunga, sabi ng ating binasa kanina, mga minamahal, at ngayon pa'y nakalagay ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy. Ang bawat punong kahoy nga na hindi nagbubungang mabuti ay pinuputol at inihahagis sa apoy. Amen. Kaya makikita natin, hallelujah, samantala tayo ay nagsumikap, mga minamahal, na maganap natin ang kalooban ng ating pinakamalapay ng Diyos. Dahil habang ginagawa natin ang kalooban ng ating pinakamalapay noon, tayo naman ay pinagpapala ng ating mabait na Diyos. Amen. Pero yung iba na, hallelujah, naglilingkod sa malapay noon, pero walang kagalakan, walang satisfaction, mga minamahal, makikita mo yung kanilang paglilingkod sa malapay noon na parang may hinahanap sila na hindi nila masumpungan. Bakit? Hindi nila nasusunod, hindi nila nagagawa ang kalooban ng ating pinakamalapay na Diyos. At yan ang dahilan, mga minamahal, nawawalan sila ng gana sa paglilingkod sa malapay. Ibig sabihin, dahan-dahan ka na isinusuka ng malapay nun. Nawawalan ka na ng gana sa paglilingkod sa malapay nun. Dahil ikaw ay nawawalan ng gana sa paglilingkod sa malapay nun, hindi problema ng malapay nun, kundi problema mo. Nasa atin ang problema. Amen. Hallelujah. Diba? So, mga minamahal, pakanasain natin ang gatas na walang daya upang tayo ay lumago para sa ating ikaliligtas. Everybody say, praise the Lord! Hallelujah! May mga Krisyano na matagal na sa paglilingkod sa malapay noon, pero yung buhay espiritual, makikita natin, may namala, parang ganun pa rin, mga minamahal. Amen. Anong sabi ng ating binasa kanina, mga minamahal? Kaya sa 1 Peter chapter 2 verse 1, kaya't sa paghihiwalay ng lahat ng kasamaan at lahat ng pandaraya at pagpapaimbabaw at mga pananaghili at ng lahat ng panglalait. Amen. Dapat ito ay wala na sa mga Krisyano. Amen. Itong kasamaan, pandaraya, pagpapaimbabaw, amen, pananaghili at lahat ng mga panglalait, dapat ito ay wala na sa Krisyano. Bakit, mga minamahal? Tayo ngayon ay namumunga na ng spiritual na
bagay. Ating palapakan ang ating pinakamalapay na si Kristo. Ano pong sabi ng 2 Peter chapter 1, verse 5 to 8, mga minmahal? O, ikalawang Pedro, kapitulo 1, versikulo 5 hanggang sa 8. 2 Peter chapter 1 verses 5 to 8. And beside this, giving all diligence, add to your faith virtue, and to virtue knowledge, and to knowledge temperance, and to temperance patience, and to patience godliness, and to godliness brotherly kindness, and to brotherly kindness charity. For if these things be in you and abound, they make you that you shall neither be barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Amen. Ang ikalawang sulat ni Pedro, kapitulo 1, ang talatay 5 hanggang 8. Oo, at dahil din dito, sa pagkadaragdag sa ganang inyo ng buong sikap, ay pamahagi ninyo sa inyong pananampalataya ang kagalingan, at sa kagalingan ay ang kaalaman, at sa kaalaman ay ang pagpipigil, at sa pagpipigil ay ang pagtitiis, at sa pagtitiis ay ang kabanalan, at sa kabanalan ay ang mabuting kalooban sa kapatid, at sa mabuting kalooban sa kapatid ay ang pag-ibig. Sapagkat kung nasa inyo ang mga bagay na ito ay sumasagana, ay hindi kayo pababayang maging mga tamad o mga walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapay ng sus. For if these things be in you and abound, they make you that you shall neither be barren nor unfruitful in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Amen? Sapagkat kung nasa inyo ang mga bagay na ito at sumasagana, ay hindi kayo pababayaang maging mga tamad o mga walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoong Heso Kristo. Palapakan natin ang ating pinakamalapay noon. Everybody say, praise the Lord! Dahil din dito sa pagkaragdag sa ganang inyo ng buong sikap ay ipamahagi ninyo sa inyong pananampalataya ang kagalingan. Kagalingan at ang kaalaman. At sa kaalaman ay ang pagpipigil. At sa pagpipigil ay ang pagtitiis. Kasama yung pagtitiis, mga minamahal. Amen? At sa pagtitiis ay ang kabanalan. Merong kabanalan. At sa kabanalan ay ang mabuting kalooban sa kapatid. Amen. Mabuting kalooban sa kapatid. Ibig sabihin, hindi ka napupuot sa kapatid mo. Amen. Everybody say, praise the Lord. Hindi ka nagtatanim ng galit. Amen. At sa mabuting kalooban sa kapatid ay ang pag-ibig. Palapakan natin ang ating pinakamalapay ng Kristo. Kasama yung pag-ibig, mga minamahal. Amen? Ano yung pag-ibig? Ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Amen? Ang pag-ibig nga ay siyang katuparan ng kautusan. Palapakan natin ang ating pinakamalapay ng Diyos. Paano mo iniibig ang iyong sarili? Ganon din sa kapwa natin. Lalong-lalo sa ating pananampalataya, mga minamahal. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na si Kristo. Amen? Ayaw mong masaktan ka, so ganun din yung ating kapatid. Huwag gagawa ng masakit para sa kapwa. Yun ang ibig sabihin ng pag-ibig, mga minamahal. Dapat tayo ay namumunga. Amen? Palapakan natin ang ating pinakamalapay na si Kristo. Sa 9 fruit of the Holy Spirit, number 1, yung pag-ibig. Amen. Siguro basahin natin, minamahal, Galatians chapter 5, verse 22 to 23. Galatians chapter 5, verses 22 and 23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace,
long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. Amen. Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Galacia, Kapitulo 5, talatay 22 hanggang 23. Datapwat, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil, laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapay ng Jesus. Everybody say, praise the Lord! O, nangunguna yung pag-ibig. Amen. Ang bunga ng Espiritu Santo, mga inamahal. Unang-una, yung pag-ibig. Amen. Number 1, at ulitin ko, mga minamahal, ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Amen. Ayaw mong nasasaktan yung kapwa mo, mga minamahal. Yun yung ibig sabihin ng pag-ibig. Ang pag-ibig nga ay siyang katuparan ng kautusan. Oh. Pag meron kang pag-ibig, mga minamahal, meron kang pag-ibig, nasa iyo yung pag-ibig, lahat ng kautusan natupad sa isang kautusan. Ano yun? Yung pag-ibig. Ibig sabihin, naganap mo ang lahat ng kautusan. Bakit? Meron kang pag-ibig, mga minamahal. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Kristo. Ganyan kaimportante ng pag-ibig, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Amen. Ito yung number 1 ang bunga ng Espiritu Santo. Datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, at pagpipigil. Amen. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Wala na yung buhay makasanlibutan, na yun yung bunga, mga minamahal, ng yung buhay natin nung araw, nung tayo ay hindi pa naglilingkod sa malapay noon. Ngayon, iba na. Dapat mamunga tayo sa espiritual. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na si Kristo. Oh. Importante yung pag-ibig, mga minamahal. For all the law is fulfilled in one word, even in this, thou shalt love thy neighbor as thyself. Ang last verse na po natin, Galatians chapter 5, verse 14. Galatians chapter 5, verse 14. For all the law is fulfilled in one word, even in this, thou shalt love thy neighbor as thyself. Amen. Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Galacia, Kapitulo 5, talatay 14. Sapagkat ang buong kautusan ay natutupad sa isang salita. Sa makatwid ay dito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Amen. Atin na pong tinatawagan yung ating mga beloved singers, ating mga beloved instrumentalists. Sila ay maganda na mga minamahal. Oh. For all the law is fulfilled in one word, even in this, thou shalt love thy neighbor as thyself. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapay ng Jesus. Sapagkat ang buong kautusan ay natutupad sa isang salita. Yung buong kautusan natutupad sa isang salita. Pag mayroong pag-ibig, ang buong kautusan ay natupad mo, nagawa mo na, mga minamahal. Palapakan natin ang ating pinakamalapay ng Jesus. Parang sabihin natin, ganun pala yun. Amen. Yun yung pag-ibig, mga minamahal. Ganun kalaga ang pag-ibig. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapay ng Jesus. Everybody say, praise the Lord! Kaya sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, natapwat magsilago kayo sa biyaya at sa pagkakakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo,
Sumakanya nawa ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman siya nawa. Amen. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamalapay na mainmal. Samantalahin natin ang pagkakataon habang tayo po ay narito sa tunay na paglilingkod sa malapay Panginoon. Hindi tayo nagkamali ng paglilingkod. Hindi tayo nagkamali, mga minmahal, sa ating natagpuan na gawain. Ito ay tunay na gawain ng ating pinakamalapay Panginoon. The true church of the living God. Amen. Kaya nga tayo nandito, di ba? Dahil kumbinsido tayo ng Diyos sa ating pinaglilingkuran ay buhay. Binagong ating buhay. Nagkaroon tayo ng kapayapaan sa puso't isipan. Amen. Andiyan ang proteksyon. Pinagpala tayo. Naging malusog ang ating pangangatawan. Imagine, bedready na. For almost 6 months yata yun. Ating kapatid nag-testify kanina, mga minmahal. Di na tayo, hindi na makalakad. Kahit nakahiga siya, nahihirapan na siya, mga minmahal. Dahil sa kanyang karamdaman. Hindi gumaling sa gamot. Hindi gumaling sa ospital. Saan gumaling? Dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Libre, walang bayad, walang operasyon. Sino ang gumagawa niyan? Hindi yan magagawa ng tao. Pero bakit ganyan ang nagiging resulta? Dahil ang Diyos sa ating pinaglilingkuran ay makapangyarihan. Palapakan natin ang ating pinakamalapay ng Jesus. Lahat magsabing, praise the Lord! Doon sa may liluan, ating kapatiran, ang sakit niya sa puso. Dinala ng kanilang mga loved ones sa hospital, sa doktor. Sabi ng doktor, maghanda ng 500,000 hanggang 1 million bayad for operation. Sabi ng asawa, kanyang mga anak, Dok, halimbawa maoperahan ang aming mahal na ama, sigurado bang gagaling? Anong sagot ng doktor? Hindi. Ang mahal na Panginoon lang ang nakakaalam. Tingnan mo, gagastos ka ng napakalaking halaga. Amen? Mangungutang ka para lang maoperahan. At pagkatapos yan, wala namang kasiguruhan kung gagaling. At nung sinabi ng doktor na hindi siya makakasiguro kung gagaling ang kanilang mahal na ama. So, parang nawalan sila ng pag-asa. Amen. Pero hindi pa huli ang lahat. Bakit sa Diyos meron tayong pag-asa? Siya ang ating pag-asa. Hallelujah. Lahat magsabing, praise the Lord. Napakabuti ng ating pinakamalapayang Jesus. Kaya nung masyira ng ating kapatiran, mga minamahal, hallelujah, hindi na sila bumalik doon sa doktor para operahan ng kanilang mahal na ama. Dito sila nagpatuloy, nagpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Yung kanyang mahal na ama, sabi ng doktor na saan man pupunta yung inyong papa, inyong mahal na ama, kinakailangan may kasama dahil anytime matutumba siya, magkukulap siya dahil may sakit sa puso, mga minamahal. Subalit ngayon, nung maglingkod sa Panginoon, after receive the water baptism, pinagaling ng Panginoon. Ngayon, hallelujah, nandoon na sa barko, nakasakay ng barko dahil isang seaman, mga minamahal. Nandoon na sa iba't ibang lugar, nagbibiyahe, siya na lang mag-isa, hallelujah. Bumibilang na ng taon, mga minamahal, hallelujah, binigyan ng kalakasan ng ating pinakamalapay noon. Ang imposible sa tao, sa Diyos na ating pinaglilingkuran, lahat posible sa ating pinakamalapay noon. Walang operasyon, libre, walang bayad, pinagpala ng ating pinakamalapay noon. Sino ang makagagawa niyan? Hindi magagawa ng tao, pero magagawa ng ating mabait na Diyos. Sino ang hindi maglilingkod sa malapay noon? Amen. Kaya
sa ating paglilingkod dito, dapat mamunga ang ating spiritual growth, mga minamahal. Palapakan natin ang ating pinakamalapay ng Diyos. Pag mamunga tayo, natural, matutuwa ang ating pinakamalapay. Lalo kang magbubunga, lalo kang mamumunga, at habang namumunga ka, mga minamahal, nandyan yung kasiyahan sa paglilingkod sa malapay noon. Oh, hallelujah. Palapakan natin ang ating pinakamalapay ng Diyos. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Hindi ka magsisisi, mga minamahal, na ikaw ay naglingkod sa malapay noon, kundi habang tumatagal, habang umaabot ng taon na paglilingkod sa malapay noon, nandyan ang kagalakan, nagpapasalamat ka. Dahil kung hindi mo nakilala ang ating pinakamalapay noon, katulad ng karamihan, mga minamahal, hindi alam kung saan tutungo, walang tiyak na patutunguhan, hallelujah, ang dulo, impyerno. Subalit dito, mga minamahal, hallelujah, maliwanag pa sa sikat ng araw. Tayo ay nasa tunay na paglilingkod sa malapay noon. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Diyos. Everybody say, praise the Lord. Purihin ang Diyos, mga minamahal.